Moon Stories. Maraming bagay sa mundo ang nilikha ng Diyos na may kakambal, ang kabutihan at kasamaan, ang buhay at ang kamatayan, ang nakaraan at ang kinabukasan, ang mortal at immortal. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang mundo ay nahahati sa dalawa, ang mundo ng mga tagalupa at kaharian ng mga immortal. Ang mortal at immortal ay hindi maaaring magsama dahil digmaan lang ang kahihinatnan nito. Ngunit maari kaya na ang alab ng kasamaan at liwanag ng kabutihan ay magkaisa? Ano ang mangyayari kung ang mortal at immortal ay pagtagpuin ng tadhana? Ano ang mangyayari? Ang kaharian ng mga immortal na kung tawagin ay Immortalia ay pinamumunuan ng 8 bathala. Si Pharaoh, ang Diyos ng apoy; si Akira, ang Diyosa ng tubig at pag-ibig; si Erox, ang Diyos ng hangin at musika; si Nata, ang Diyosa ng kalikasan at kagandahan; si Melissa, ang Diyosa ng kapayapaan; si Maria Amore, ang diwata ng kamatayan; si Balferos, ang Diyos ng kasamaan; at si Maria Leticia, ang Diyosa ng buhay. Bawat Diyos at Diyosa ay may sari-sariling mga ginagampanan at tungkulin. Ang mga immortal ay may iba't ibang uri: duwende, tikbalang, engkanto, sirena, at mga diwata. Bawat uri ng mga immortal ay may sari-sariling palasyo na pinamumunuan ng kanilang hari reyna. Bawat immortal ay may kanya-kanyang mga abilidad at kapangyarihan. Si Maria Amore ay kalahating Diyosa at kalahating diwata. Siya ay ang nakababatang kapatid ni Maria Leticia, ang Diyosa ng buhay. Magkapatid man sila, ngunit hindi magkasundo dahil magkaiba ang kanilang ina. Isang diwata ang ina ni Maria Amore, samantalang Diyosa naman ang ina ni Maria Leticia. Kaya kung pag-aaralan mong maigi, ay higit na mas makapangyarihan si Leticia kaysa sa kanyang nakakabatang kapatid. Maria Amore, kilala bilang diwata ng kamatayan. Siya ay lumaki sa palasyo ng mga diwata. Simula pagkabata, ang pakikipaglaro sa kamatayan ng iba ang kanyang naging libangan na siyang ikinagagalit ni Maria Leticia, ang nag-iisang Diyosa ng buhay. Ipinanganak nga yata talaga silang dalawa upang maging magkatunggali. May namumuong puot at galit sa puso ni Amore laban sa mga Diyos at Diyosa hanggang sa umabot sa punto na pinaglaruan niya ang buhay at kamatayan ng mga ito sa tulong ng itim na mahika ni Balferos. Nang dahil sa kalapastanganan ni Maria Amore ay pinatawan siya ng parusa at itinapon sa mundo ng mga tao. Sa kabilang dako, simula pagkabata ay dala na ni Vino ang kamalasan. Halos lahat na lamang yata ng mga ginagawa niya ay puro palpak at mali. Ang kamalasan din niya ang naging dahilan kung bakit maaga siyang naulila sa pamilya. Lumaki siya na ang tanging kasama ay mga ari-arian na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang, ang pinakamalawak na bukirin sa kanilang bayan. San Sibalom ang tawag sa bayan na sinilangan ni Vino. Ang bayang ito ay sakupan ng isla ng Panay. Ang bukirin man nila Vino ang pinakamalawak na bukid sa kanilang lugar ay hindi naman ito naging kaaya-ayang tignan dahil sa kanyang kamalasan. Kasing tigas ng mga bato ang lupain, ni walang damo man lang ang tumutubo, at ang bawat mamamayan na tumatapak sa lupaing iyon ay biglang dinadapuan ng hindi pangkaraniwang sakit na kadalasan ay kamatayan ang naging kahantungan. Ang sabi ng mga matatanda ay marahil may sumpa ang bukirin na pagmamay-ari ni Vino dahil na rin sa kamalasan na dala nito. Bukod kay Vino ay wala nang nakakatapak sa lupain na pinamana pa sa kanya ng kanyang ama. Dati naman ay isa sa mga nangunguna ang kanilang bukirin sa pagiging maganda at masagana sa kanilang bayan. Ngunit nagbago ang lahat simula nang ipanganak siya. Vino Quartel ang kabuang pangalan ng binata. Mestizo siya, matipuno ang pangangatawan at mukhang mal-Adonis. Lumaki siya na hindi nakikita ang labas ng mundo. Simula pagkabata ay nakakulong na siya sa malawak nilang bukirin na maihahalin tulad sa impyerno dahil sa kakaibang hangin na bumabalot sa buong paligid. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat,
Sa pinakagitnang bahagi ng bukirin ay may isang mahiwagang puno ng kahoy ang nakatayo na tanging si Vino lang ang nakakaalam. Ang mahiwagang puno na yon ay pinagkukunan niya ng mga pagkain at pang-araw-araw niyang pangangailangan sa loob ng 21 taon. Oo, gaano na katagal si Vino sa mundong ibabaw, ngunit ang kanyang buhay ay binabalot pa rin ng misteryo. Isang hapon, habang mapayapang natutulog si Vino sa ilalim ng mahiwagang puno, nang biglang yumanik ang lupa. Nagising siya at nakiramdam sa paligid. Habang tumatagal ay mas lumalakas ang pagyanig na sinabayan ng malamig na hangin at pagkidlat ng napakalakas. Napatayo si Vino at napaangat ng tingin sa mahiwagang puno nang bigla itong binalot ng itim na aura. Bago pa tuluyan na mahimatay si Vino ay namataan pa niya ang isang napakagandang dilag na nahulog mula sa puno. Nang dahil sa kalapastanganan ni Maria Amore ay pinatawan siya ng parusa at ipinatapon sa mundo ng mga tao. Binibini, bakit tila nasiraan ka ng bait? Halos hindi makapaniwalang tanong ng binata. Mag-isa mang lumaki si Vino sa bukiring iyon ay kilala naman niya kahit papaano ang mga tao sa labas. Ngunit hindi niya akalain na may mga tao pa palang kagaya ng babaeng nasa harapan niya. Ano ang pinagsasabi niya? Bakit niya ako tinatawag na Panginoon ng Kakisigan? Tanong ng binata sa isipan. Napatigil siya sa pagmumuni-muni nang mapansin niya ang biglaang pananahimik ng dalagang kausap. Nang muli niya itong sulyapan, ay mariin na nakatitig ito sa kanya na animoy may malalim na iniisip. Sandali, paano ka nakapasok dito? Tanong ni Vino nang napagtanto niya na nasa loob ito ng kanyang bukirin. Hindi ka ba natatakot na maaari kang dapuan ng malubhang sakit na magdadala sa iyo sa kamatayan? Dugtong pa nito. Hindi kita lubusang naiintindihan, Panginoon ng Kakisigan. Kagaya ng sinabi ko, ay diwata ako ng kamatayan at kung anuman ang tinutukoy mo na malubhang sakit na maaring dadapo sa akin, ay dumi lamang yun para sa akin. Mahabang tugon nito na ikinangiwi ng binata. Napailing-iling na lamang siya bago niya ito tinalikuran. Wala siya sa sarili upang makipagbiruan kahit sa kung sino. Maraming mga bagay-bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Sandali, nakailang hakbang pa lang ang binata nang biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Hindi mo ba ako tutulungan? Tanong ng dalaga. Malalim na napabuntong hininga ang binata. Bahagya pa itong napakamot sa sariling ulo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya rito. Pasensya na, Binibini, subalit isa lamang akong hamak na ordinaryong tao, hindi kagaya ng iniisip mo. Wika niya bago niya ito tinalikuran. Narinig pa ni Vino ang paulit-ulit na pagtawag ng dalaga sa kanya, ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Kaagad din naman siyang nakarating sa kanyang tahanan at doon ay nakahinga siya ng maayos, lalo na't hindi na nagtangkapang sumunod sa kanya ang dalaga. Eksaktong kakasara lang niya ng pintuan nang bigla na lamang siyang may narinig ng napakalakas na pagsabog. Sa sobrang lakas ng pagsabog ay naramdaman pa niya ang pagyanig ng lupa. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, napasulyap siya sa paligid hanggang sa naagaw ng atensyon niya ang mahiwagang puno ng mga sandaling iyon ay nasusunog. Sunod-sunod siyang napamura dahil sa nasaksihan na mataan pa niya ang babae na nakatayo pa rin sa pwesto nito at nakatingin sa direksyon niya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay namalaya na lamang ng binata na tumatakbo na papunta sa mahiwagang puno habang may daladalang timba. Hindi na niya maalala kung paano siya nagkaroon ng timba. Binibini, kailangan ko ang tulong mo, wika ni Vino nang tuluyan siyang makalapit sa babae. Sa sobrang layo ng tinakbo niya ay konti na lamang ang tubig na natira sa kanyang timba. Kung ang kapalit ay tutulungan mo ako makabalik sa aming kaharian. Naguguluhan man sa mga sinasabi niya ay napatango na lamang ang binata. Mas mahalaga sa kanya ang mahiwagang puno dahil kung wala ito ay hindi siya mabubuhay. Simula pagkabata ay ito lamang ang tanging pinagkukunan niya ng kanyang mga pangangailangan at ang mahiwagang puno lang na ito ang tanging nakasaksi sa lahat ng mga pinagdaanan niya sa buhay hanggang sa siya ay lumaki. Tumistansya ka ng bahagya, Panginoon ng Kakisigan. Baling ng dalaga sa kanya na kaagad din naman niyang sinunod. Humarap ang dalaga sa mahiwagang puno. Bahagya niya pang itinaas ang kanan niyang kamay at may binanggit ng mga kataga na hindi naman maintindihan ni Vino. Unti-unting humupa ang apoy hanggang sa tuluyan itong namatay.
Napabuga ng hangin ang binata dahil sa kaba, takot at pagtataka. Paano mo nagawa yun? Kunot noong tanong niya sa babae. Napaharap ito sa kanya. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang bigla na lamang nahimatay ang dalaga, ngunit bago pa ito tuluyang mawalan ng malay, ay may iniwan pa itong mga kataga. Dahil ako ang diwata ng kamatayan.